Ang ating pong message ngayong umaga ay pinamagatang, with God, all things are possible. Okay, pakisabi nga po, possible. Amen. So, please join me in reading. Please open your Bible in Book of Matthew, chapter 19, verse 26. Ayan. Okay, so basahin po natin. Ito po yung ating sermon text ngayong umaga. Sabi po dito, Jesus looked at them and said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Ayan. So, ibig sabihin, bilang tao, human as we are, we have this so-called the wall of impossibility. So, pwede ba for a moment, church, isipin mo, think about yung mga impossible things sa buhay mo. Sige nga, for just a moment, isipin mo nga, yung mga imposible. Yung mga pinagdaanan mo na talagang tingin mo imposible. Diba? Just recently, yung super typhoon, diba, is beyond our power. It's beyond our control. Diba? Pero grabe ang kapangyarihan ng Panginoon, diba? Diba? Ang tao talagang nandun talaga yung fear. Yung fear na pag dumaan itong super typhoon na to, talagang iwawash out Super typhoon, di ba? Pero grabe yung kapangyarihan ng Panginoon. Prayer works. Amen? Prayer, talagang marami talagang nananalangin talaga. At saka parang ano lang siya Sabi ko nga, yan na yun. Di ba yan na yun? Talagang wala ka talaga. Bagyo ka lang. Anak ako ng Diyos Amen? So, sabi ko nga po kanina, talagang marami sa atin talaga humaharap tayo sa wall of impossibilities. And if we're going to think about impossible things sa buhay natin, may mga naisip na ba kayo? O hindi mo na kailangang mag-isip pa dahil nakikita mo naman araw-araw, paggising mo pa lang, nararamdaman mo na, nakikita mo na, alam mo na itong mga bagay na to imposible. Pero, meron ka bang karanasan? Meron ka bang experience na alam mong imposible, pero may mga bagay na nakita at ipinakita sa iyo ng Diyos na alam mo, galawan to ni Diyos ng Lord hindi ko galawan to Yung mga bagay na nangyari na imposible sa tingin mo, pero it made possible. Meron? Meron ba dito yung akala niya hindi na siya manganganak, pero, di ba? Pero isang gabi, nanganak na lang bigla. Meron. Sino dito yung naka-experience na patay na binuhay? Meron. Tama? Yung mga relationship na akala mo wala na pero na-restore. Meron. Tama? Yung mga incurable diseases, akala mo wala na kagalingan pero gumaling. Meron. Amen. Purihin ang Panginoon. So sabi ko nga po sa inyo, think about impossible things sa life mo. It could be the hole o the financial hole na masyado nang malalim na parang hindi ka na makaahon. Diba? Isa yon sa mga mukhang imposible, wala na. Parang ganito na lang talaga yung kalagayan ko. Diba? Financial problem. Sabi ko nga po sa inyo kanina, medical diagnosis na sinasabi ng doktor na incurable na yan, disease na yan. Diba? Or broken relationships na parang wala ng pag-asa. Or addiction, bisyo, na ilang taon mo nang pinaglalabanan, pero parang mas lalo pang tumitindi ng tumitindi. Or merong dream si Lord nang pinlace sa heart mo. Na yung dream na yon, parang iba yung nakakatawa. Kasi nakikita mo parang iba yung nangyayaring realidad sa harap mo ngayon. Diba? Yun yung mga impossible things na marami sa atin kinaharap. Pero sabi ko nga po, we've all stood before that wall of impossibility. Ramdam natin yung bigat ng mga salitang, hindi ko na kaya. Narinig mo na yung sarili mo na ganon? Narinig mo na yung sarili mo mag-isa sa harapan ng salamin o sa harap ng ibang tao, sinabi mo, hindi ko na kaya?
Hindi ko na kaya kasi nakikita natin with our own strength. Totoo eh. Di ba? Sarili nating lakas. Alam natin talagang parang kaya nga siguro na na-compose yung kantang gusto ko nang bumigay. Amen? Alam niya yon? Hello, parang ako lang nakakaalam nun ah. Panay ang kanta mo sa karaoke nun eh. Di ba? Pero, church, mga kapatid sa Panginoon, bilang mga followers ni Jesus Christ, hindi tayo nabubuhay base sa assessment ng mundo. Di ba? If there are facts, mga nakikita natin, sabi ko nga po sa inyo, these are facts na nakikita natin, yung mga reality around us, nakakatawa kasi parang yung dream natin salungat doon sa inaasahan natin. But as followers of Christ, we're not living based on the assessment of this world. These are facts, but the truth, yun eh. Di ba? Sabi ko sa inyo, ano man yung nangyayari sa paligid natin, these are just facts. Pero the Word of God, the truth shall set you free. Yun yung katotohanan eh. So, hindi tayo nakabase sa assessment o facts ng mundong ito, but we live by the promise doon sa binasa nating scripture ngayong umaga. Ang sabi dito, with God, all things are possible. Amen? So, hindi ito basta magandang slogan lang or spiritual quote na lagi na lang natin kinukot. All things are possible with God. Mamaya mas maunawaan natin ano yung konteksto ni Jesus nung sinabi niya to sa atin. So, ito yung foundational truth kung saan naka-base yung hope natin. Diba kinakanta natin kanina, naka-anchor tayo eh. Diba? Yung hope natin naka-anchor kay Jesus Christ. At kaya ngayong umaga, explore po natin what's the real meaning of this para sa atin today, para sa ating mga followers ni Christ. Kasi nga, it is the foundation truth or foundational truth upon which our hope is built. Importante po yun na talagang dapat naka-anchor. Talagang binibuild mo talaga yung hope mo, none other than sa Panginoon. Okay, so explore natin ano bang ibig sabihin yan for us today. With God, all things are possible. So first, tingnan muna natin the context of the promise. So niligay ko na lang po dyan yung passage, yung scripture, because of the limited time. So basahin nyo na lang po sa bahay ninyo in the book of Matthew chapter 1, verses 16 to 30. Pero ipaparaphrase ko or ikukwento ko na lang sa inyo para mas maunawaan natin ano ba yung konteksto or the background of this promise. So first, it's important na makita natin kung bakit sinabi to ni Jesus. Okay. So, dito po, ang background nito, katatapos niya lang ma-meet yung rich young ruler. Ayan. So, ito yung binabasa natin sa Bible na mayaman itong mama na to eh. Okay, itong lalaki na to. At sabi dito sa passage na to, itong rich young ruler na to, mula pagkabata niya, sumusunod na siya sa mga rules. Okay, sumusunod na siya. Ano siya? Parang law-abiding citizen. Ayan. Okay, now, pero at the same time, itong lalaki na to, alipin siya ng kayamanan. Meron alipin ba dito ng kayamanan? O kayabangan lang? Di ba? So, pastor, hindi ako yan. Kasi wala naman akong kayamanan. Okay, pero tingnan natin. Okay, so, maaring hindi ka alipin ng kayamanan, pero alipin ka ng iyong hanap buhay. Meron ba? Alipin ng hanap buhay, kahit araw ng pagsamba, nandoon, naghahanap buhay. Amen. So, sinabi ni Jesus sa kanya, okay, ibenta mo ang lahat. Kasi lumapit yung rich young ruler sa kanya eh. Okay, sabi nung rich young ruler, paano ba ako susunod sa'yo? Sabi ni Jesus, okay, sinubukan siya ni Jesus. So sige, alam ni Jesus, mayaman tong lalaki na to eh. Sabi ni Jesus, okay, benta mo ang lahat. Ibigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa kanya. Now, dito, sa kwento na to, makikita natin, umalis yung lalaki na malungkot. Okay, sabi niya, sumusunod ako sa rules mula pagkabata ko. Diba?
Now, nalungkot siya kasi ang sabi sa kanya ni Jesus, sige, ipamigay mo lahat na kung ano yung meron ka. Well, of course, again, the very context dito sa conversation na to ni Jesus at saka nitong lalaking mayaman na to, sinusubukan lang ni Jesus kung ano yung mas importante sa kanya. Diba? Mas importante ba sa iyong Panginoon o kayamanan mo? Amen? Pakitanong mo nga sa katabi mo. Ayan. Ano ba importante sa iyo? Yung kayamanan mo? Sige nga. O ang Panginoon? Yan, di ba? Of course, si Lord. Amen. Alam niyo po, segue lang ako ha. Ito, gusto ko lang po i-remind, baka po first time nyo dito, o bago pa lang kayo dito sa church. Natagal na po kami dito sa church, 20 plus years na po kami dito. Ito po lagi kong sinasabi sa inyo kasi maaaring yung iba sa inyo, naghahanap kayo ng mga churches, kasi sabi naman talaga ng Bible, you must be planted. Kailangan ka ma-plant sa church para doon ka lalago, di ba? Doon ka mag-grow, doon ka din gagabihin ng Panginoon. Segue lang po ako. Kasi mahirap kasi yung kung saan-saan ka pupunta, hindi ka na ipaplant, mahirapan ka mag-grow. Okay? So, pero ganun pa man po, sabi ko nga, kung nandito po kayo at ang hinahanap ninyo ay perfect na church, I'm telling you, hindi po ito yung church na hinahanap ninyo. Amen? Hindi po perfect itong church na to. Yeah, kasi sabi ko nga, baaring siguro doon sa pinanggalingan ng iba, bawal doon ng mahaba ang buhok, dito pwede kalbo. Di ba? So, doon bawal mag-amen, dito pwede mag-amen. Doon sa iba, bawal magtaas ng kamay. Dito kahit itaas mo yung dalawang kamay mo, pwede. So, there's no such thing as perfect church. Amen. So, kung naghahanap kayo ng perfect church, hindi po ito yun. Okay? Naghahanap naman kayo ng perfect na church members, tingnan mo yung katabi mo, hindi po perfect yan. Yan, minsan may mga saltik yan, di ba? Di ba? Meron talagang work in progress talaga yung life natin kay Lord. So kung naghahanap tayo ng perfect na mga ka-churchmates, wala po dito noon. Hindi nyo makikita dito yon. Amen? Kung naghahanap kayo ng perfect na pastor, wala din po dito noon. Amen? Amen ba? Pag hanap kayo ng mga perfect na mga manganganta, mga workers, wala po dito noon. Pero kung si Jesus ang hinahanap ninyo, makikita nyo dito yun. Amen. Amen po. Gusto ko lang i-set kayo kasi binabalik-balikan nyo every Sunday para nakafocus lang tayo sa Panginoon. Si Lord lang talaga yung ano natin, yung focus natin. Amen. Pero ganun pa man, sabi ko nga, hindi lahat ng mga gwapo ay nag-aartista. Yung iba, nagpapastor. Amen. Amen po ba yan? Yan. Palakpak kayo, hindi ko kayo pagpe-pray. Sige. Joke lang po yun, joke lang. Amen. Pero totoo po yun. Ganun din naman po ako. Talagang focus lang ako talaga sa Panginoon. Kasi kung naghahanap tayo ng perfection in everything that we do, in every places that we go, wala, hindi natin makikita eh. Amen. Si Lord lang talaga yung perfect. Amen. Now, dito, itong rich young ruler na to, akala niya na perfect niya na yung life. Kasi he's following the rules mula pagkabata. Amen? Now, concerned siya ngayon doon sa salvation niya. Akala niya, yung mga good works na ginagawa niya ay maliligtas siya. Diba? Now, sinabi ni Jesus, okay, ganito gawin mo. Nalungkot siya, umalis siya sa harapan ni Jesus. Nang makita ng mga disciples, nagulat sila. Kasi alam niyo po, in their culture, actually, even until now, di ba, pag nakikita natin na ang tao ay pinagpapala, pag nakikita natin na ang tao ay mayaman, akala natin, jumping to conclusion na tayo kagad, akala natin, sobra-sobra ang favor ni Lord sa tao na to. Ligtas to. Akala natin pag mayaman, ligtas na kasi may pabor ng Lord eh. 'Di ba? Yun yung thinking natin. Even yung kultura po nila nung unang panahon. Sa culture nila, ang wealth is a sign of God's favor. So, ngayon, siyempre, yung mga disciples na kasama ni Jesus, nag-worry din sila. Sabi niya, dali, kung itong mayaman, na alam namin na pag ikaw ay pinagpapala, ay meron kang pabor at ikaw ay ligtas, at ngayon, parang naunawaan nila na hindi yun ang paraan ng kaligtasan. So sabi nila sa sarili nila,
kung hindi makakapasok itong mayaman na to sa kalangitan ng Diyos, sino ang makakapasok? Di ba, akala kasi nila ulitin ko, akala nila pagka mayaman ka, automatic save ka na. Kasi tinitingnan nila yung pabor na na physical favor, yung mga nangyayari sa buhay ng tao. So, sabi nila, who then can be saved? So, ngayon, siyempre, narinig sila ni Jesus and then tiningnan sila ni Jesus. Direct. Tiningnan ng Panginoong Jesus yung naguguluhan, di ba? Yung mga anxious nilang mga puso at binigay ni Jesus yung eternal truth. Sabi ni Jesus, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. So, dito po, salvation yung mismong tinutukoy ni Jesus. Na ang pinaka-imposibleng bagay sa lahat, lalo na sa taong makasalanan, ay yung ma-reconcile sa banal na Diyos to a holy God. Okay. And that is only possible through God's divine action. Kaya nga po, binigay ni Jesus yung kanyang buhay. Diba? So, now, ito yung ito yung conclusion dito mga kapatid. Ulitin ko po itong passage na to, with God all things are possible. Okay, dito po, ang pinag-uusapan dito yung kaligtasan kasi sabi ng mga disipulo ni Jesus, kung itong mayaman na to hindi makakapasok, sinong makakapasok? Okay? Kasi, yung pinaka-imposible, wala naman sa atin dito na kaya iligtas ang sarili niya eh. Amen. Tama ba? Kaya nga sabi ng Bible, Jesus is the way. Jesus is the truth. Jesus is the life. Walang makakarating dun sa Ama kung hindi ka dadaan. Hindi mo kikilalanin at tatanggapin si Kristo bilang yung tagapagligtas. So, John 14:6, the way, the truth, and the life. Kaya, church, it's impossible kahit sino sa atin na kaya niyang iligtas ang sarili niya. Without the intervention, without God's divine action. So, church, this is the point. Kung kaya ng Diyos na lutasin yung ultimate impossibility ng kasalanan natin through the cross of Jesus Christ, may mas maliit ba tayong problema o mas malaking problema na hindi niya kayang lutasin? Kung yun nga imposible na salvation, ginawa ng Diyos ng paraan. Ano yung meron tayo ngayon na imposible na tingin natin na hindi kayang gawa ng paraan ng Diyos? If God can solve the ultimate impossibility of our sin through the cross of Christ, is there any lesser thing we can bring before Him that He cannot handle? Yun yung question Diba? Meron bang mahirap sa Panginoon? Kung yun nga imposible, kaya niyang gawing posible. Amen. So, church, na-encourage ko na ba kayo so far? So, kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, isipin mo yung mga imposibleng bagay sa buhay mo. So, ngayon, sinasabi ko po sa inyo, kung mayroon kang naisip na imposible, mahirap ba kay Lord yan? Hindi. Point number 2. Now, ito yung ito yung sinasabi at hindi sinasabi ng promise. What this promise is not saying. So, kailangan very careful po tayo. Pag binasa natin itong with God, all things are possible, dapat careful tayo that this promise is not a magic formula. Hindi ito parang binigay sa'yo na blank check, isulat mo na dyan kung magkano gusto mo. Okay? So, it doesn't mean na parang, dahil alam natin lahat sa Diyos ay posible na, kaya ngayon, kung ano-ano nang iniisip natin, na posible na pwede ako manalo sa loto. Diba? Posible na ma-avoid ko yung consequences ng mga wrong choices and wrong decisions ko. Posible na mag-succeed ako sa mga selfish plan ko. So, hindi po ganun yun. Okay, hindi po ganun ang ibig sabihin nun. This promise, listen to this church, this promise is anchored in the character and will of God. It operates within the sphere of His perfect wisdom,
His boundless love and His eternal purposes. Ulitin ko po, itong promise ng Lord, ito po ay naaayon sa kanyang purpose at naaayon sa kanyang kalooban. Kaya yung words po na all things are the things that align with His good and perfect will sa buhay natin and for His glory. Hindi ito tungkol sa Diyos na parang isang genie. Diba? Kasi hindi, all things are possible with God. So ang ginawa ng mga tao, ginagawa si Lord na genie, na susunod na lang sa lahat ng kagustuhan natin. Church, tungkol po ito sa atin. Ito pong passage na to ay tungkol sa atin. Tungkol ito sa kanyang mga anak na natututong sumunod sa kalooban niya. The will of God. Na kailangan patuloy tayo nagtitiwala sa kanyang mga ginagawang posible. At alam natin na itong mga bagay na to ay para sa ikabubuti natin and for God's glory. Kaya yung all things made possible na yan, church, yan po ay nag-ooperate doon lamang sa mga will ng Diyos sa buhay natin. Well, of course, God is God. He's omnipotent God. Ibig sabihin, He's all power. Kaya naman niyang gawin lahat eh. Kaya niya nga yung mga batong pagsabahin, di ba? Sabi ng Bible, di ba? Pag hindi kayo nagsamba, sasamba yung mga bato. Kaya niyang patigilin ang bagyo. Kaya niyang pahintuin ang ulan. Di ba? Because He's omnipotent God. He's all-power God. But because we cannot limit His power. Pero yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, nag-ooperate lamang yan if we are aligned. Church, pakisabi nga po, aligned. If we are aligned sa kanyang will. Hindi ka po pwede umasa na ang imposibleng bagay ay magiging posible kung wala tayo at labas tayo sa kalooban ng Diyos. Pastor, paano ko malalaman ang kalooban ng Diyos? Then read your Bible. Nandun naman Nandun na yung mga tinatawag na mga given na mga will ng Panginoon. Ang healing ba ay will ng Lord? Yes. Yun yung sinasabi natin, di ba? Nag-ooperate ang Lord dun sa kalooban niya eh. Ang pagpalain ba ng Diyos ay kalooban pagpalain ba tayo ng Diyos ay kalooban niya? Well, of course. Di ba? Anong sabi ng Bible? It is His pleasure in the prosperity of His people. Gusto ng Panginoon na na-enjoy din natin yung life. Pero dapat, kagaya ng rich young ruler, hindi tayo ganun. Dapat, above all, Panginoon ang una, bago ang kayamanan natin. Amen. So, that's the promise. Na kailangan, anuman, itong pangako na to, naka-anchor ito doon sa kalooban niya. Okay. So, ngayon, magkakaroon to ng shift. Shift from, can I? Kaya ko ba to? To, can God? Kaya ba ng Diyos? So, the power of this promise, ito po ay binabago yung ating fundamental question in this life. Diba? What's the fundamental question? Lalo na pag nakakita tayo ng mga impossible things. The impossibility. Diba? Ang natural na tanong natin is, kaya ko ba to? Diba? Narinig mo na ba yung sarili mo na gano'n? Di ko kaya talaga eh. Di ko kaya. So, yun yung kailangan magkaroon sa ating church. Yung magkaroon ng shift doon sa question lagi na, can I? Kaya ko ba? Diba? Doon, papunta doon sa kaya ng Diyos. So, of course, to be honest, lang laging sagot natin pagka dumating na yung question na, kaya ko ba to? Ang laging question natin na to at ang laging kasagutan ay hindi. Maraming mga tao, na-stuck na sila doon sa kanilang situation because of this question. So whenever natatanungin mo yung sarili mo, kaya ko ba to? Kaya ko ba mag-move on? Hindi. Kaya ko bang gawin ito? Hindi. Diba? Laging ganun. Kaya ko bang ayusin ang marriage na to? Hindi. Kaya ko bang talunin ang sakit na to? Hindi ko kaya eh. Kaya ko bang malampasan ito mga kalungkutan na to? Hindi eh. Diba? Ganun lagi, church eh. Pero ang promise ni Jesus,
Binabago yung tanong na hindi ko kaya patungo doon sa kaya ng Diyos. Tama? Kaya di ba lagi nyo ako naririnig? Whenever na nagsishare kayo sa akin, alam ko, I know the difficult situations. I know your situations. Mas lalong alam ng Panginoon. Pero wala naman ako bang kayang gawin o sabihin kundi kaya ng Lord yan. Amen? Kasi the moment na nag-speak up ka na, di ba? Kasi lagi nang naririnig ng sarili mo na hindi ko na to kaya, and then you share it with other people, that only means na talaga hindi mo na talaga kaya. Pero ang maririnig mo sa akin, yes, naniniwala ako hindi mo kaya, pero kaya yan ni Lord. Amen. Pwede ba tapikin mo yung katabi mo, sabi mo, kaya yan ni Lord. Di ba? Do you agree? Think about the impossibilities, pero kaya yan ni Lord. Pero again, that impossible situations, yung all things, hindi yan parang genie in a bottle. Kailangan, naniniwala tayo na kaya ng Diyos ito, pero dapat yan ay naayon sa kalooban niya. Amen? Kaya yung tanong na hindi ko kaya, kailangan ma-ship yan doon sa kaya ng Panginoon. Amen? Amen? Praise God. At hindi ko na kailangan lumayo pa. Sa inyo lang, pag nagtatanong ako, meron ka bang mga experiences, testimony ng ganyan? Meron, no? Marami na ako narinig sa inyo mismo na talagang yung mga imposible sa tingin ng tao, ginawa ng Diyos na posible. Talagang even in this church, talagang ang sagot dyan ay oo. Yes, kaya ng Diyos. Kaya nga ni Lord na hatiin yung dagat eh. Ginawa niya kay Moses. Amen? Remember the story? Kaya nga ng Panginoon na si Sarah, at her old age, di ba? Nagkaroon pa siya ng Isaac, nanganak pa. Di ba? God can bring life from a tomb, di ba? Unang-una si Jesus, di ba? Yung resurrection. Tapos si Lazarus, binuhay din ng Diyos. Kaya nga ng Diyos magpagaling ng mga matitinding mga karamdaman. Isa pang naririnig nyo lagi sa akin, kaya yan ng Diyos. At hindi naman ikaw yung unang tao na nagkaroon yan. At hindi rin ikaw yung unang tao na pinagaling ng Panginoon sa ganyang kalagayan. Amen? So, kaya ng Diyos pagalingin yung mga incurable. Diba? I don't know, hindi ko alam. Pero, doon naka-anchor kasi yung hope natin sa Panginoon, tsaka yung trust, at tsaka yung faith. Okay? So, He can restore the broken. God can provide in the middle of a famine. Diba? Yun nga yung sinasabi ko lagi na talagang walang-wala na. And then, biglang suddenly, grabe, hindi mo alam na doon pala manggagaling. Diba? Diba? Kaya sabi ko sa inyo meron ba sa inyo dito yung naka-experience na sabi mong, hindi to galawan ng tao Galawan ito ng Diyos Yung hindi mo inaasahan, pero doon manggagaling. Yung walang-wala ka na, and then suddenly, boom, nag-provide si Lord. No? God can bring peace in the middle of storm. Grabe po, alam nyo ba, nag-alala ko sa church, nag-alala ko sa inyo, nag-alala ko sa pamilya ko, kasi talagang, sabi ko, tutumbukin talaga tayo ng bagyo. Pero alam ko marami sa atin na nag-pray. In the middle of the storm. Grabe. Sabi ko, yan na ba yun? Bagyo, yan na ba yun? Matunaw ka na lang. Nga lang, nakakalungkot, imbis na si Lord ang pasalamatan, si Sierra Madre ang pinasalamatan. No? Si Lord naman ang gumawa ng Sierra Madre. Salamatan si Sierra Madre. Malamang at the beginning of the creation, His eternal purpose, nilagay niya na si Sierra Madre dyan. Naniniwala ba kayo na noong pa nilagay ni Lord si Sierra Madre dyan? Di ba? Hindi lang kahapon. Alam mo, kapag gising mo, may Sierra Madre na. Di ba? Noong pa nilagay ng Lord dyan because of His eternal purpose. Dadating itong araw na to, nababasagin ng Sierra Madre yan, pero ang glory sa Panginoon. Amen? Amen? Kaya yung peace talaga, yung peace ng storm talaga,
He is our peace. Nga lang wala kaming kuryente noon, kaya walang internet. Yun lang. Pati network na wala. Amen. Pero church, what does it mean for us today? The burden is no longer on your ability. The burden is no longer on your strength or your resources. The burden is on God's omnipotence. Ibig sabihin, His all power. Yun yung burden eh. Kaya lagi nyo naririnig na wag mong agawan si Lord ng gagawin. Kaya ka nai-stress eh. Diba? Inaagawan mo si Lord ng gagawin. Leave it to God. Diba? Let God be God. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. Diba? Itong burden na to is no longer on us. Kaya merong scripture sa Bible, cast your cares. Cast all your concerns to God because He cares. Diba? At yung burden na to is on God's omnipotence. Sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20, God is able. Diba? Napakaganda niyang passage na yan. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine. Imagine mo, di ba? Hindi mo nga maisip na dito manggagaling yung source. Di ba? Yung nasa isip mo, akala mo dito manggagaling yung source eh. Pero bigla na lang all of a sudden, doon ang galing yung source. Di ba? Hindi ko na-imagine yun. According to His power, God is omnipotent God. He is an all-power God. And He is able. Nga lang siyempre, church, kailangan talaga tayo, patuloy talaga tayo naka-anchor. Yung hope talaga natin, naka-build talaga yan sa Panginoon. Amen? So, paano tayo mamumuhay? Let's talk about this. Okay, Pastor, I believe, I 100% agree sa Panginoon, lahat ay posible. Pero paano ko ba maipamumuhay yan? Yun, that's the question. That's the good question this morning. Now, so living in the possible, unang-una siyempre, tanggapin muna natin yung limitations natin. That nothing about me is self-made. I owe God everything. Amen? Kung anong meron ka ngayon, kung ano man ang narating mo, ano man ang mga tagumpay at accomplishments mo, it's nothing about you is self-made. Do you agree? Hello? Kaya wala kang pwedeng ipagyabang. Nothing about you is self-made. Lahat yan ay utang natin sa Diyos. Wow. Kaya talagang i-humble talaga tayo ng Panginoon talaga. At yun yung gustong-gusto niya. Yung lagi ka nakafocus sa Kanya, nakatanaw ka sa Kanya. That nothing about you is self-made. You owe everything to Him. So, paano natin ipamumuhay itong promise na to? First, ayan, church ha? Okay, take note of this. First, syempre, with God, all things are possible. Yes, paano ko ipamumuhay ito? So, we must bring our impossibilities to Him. Kaya nga sabi ko, well, think about your impossibilities. Ano yung mga tingin mong imposible? The financial hole na mas lalong lumalalim, na hindi ka na makaahon? Incurable disease? Di ba? Broken relationships, mga hopeless situations. Well, get on your knees and pray. Alam niyo po, practice this. Pray, give thanks, hope, faith, and trust. Yun lang yun eh. Manalangin ka, magpasalamat ka, umasa ka, manampalataya at magtiwala. Kaya natin gawin yun. Stop trying to solve these impossibilities on your own. That impossible dream, dali mo sa paanan ng Panginoon. Kaya nga church, sabi ko nga, pag ang problema daw ay sobrang laki na, ibig sabihin yan, hindi para sa iyo yan. Diba? Bring it to God. Hindi mo nga kaya, imposible nga. Para ipakita ng Diyos na kaya ng Diyos. At yung glory babalik sa Kanya. Yung thanksgiving babalik sa Kanya. No, well, you have to name it. Be honest to God. Pagka you pray, you talk to God, Lord, ito yung mga bagay talaga na hindi ko kaya eh. Be honest to yourself. Be honest to God. Admit that you are powerless.
over these situations. And then, in faith, release mo sa Panginoon. Sabi ko nga po sa inyo, you pray, manalangin, magpasalamat, umasa, manampalataya, magtiwala. Kasi siyempre, pagkatapos mo manampalataya, kailangan mo nagtitiwala. Diba? Alam mo sa Panginoon, walang mahirap kay Lord. Hinati niya nga yung dagat eh. Amen? Binuhay niya nga yung mga patay eh. So, release it to God. Na alam naman natin walang mahirap sa Kanya. Amen? So that's the very first step na gagawin natin pag may mga impossibilities. Second is, we must choose to believe even when we cannot see. Ito dito tayo kadalasan. Ito kadalasan yung yung nagkakaroon tayo, nagiging doubtful tayo. Di ba kasi nga, iba yung nakikita natin, iba yung gusto natin paniwalaan sa nakikita natin around us. Diba? Sabi ko nga, parang nakakatawa yung nangyayaring realidad doon sa gusto nating paniwalaan. But faith is the conduit. Ito yung paraan, ito yung daan through which God's possibility flows into our impossibility. Ito yung pagtitiwala sa Panginoon even when the sea has not parted yet. Diba? Yung sabi nga, pag narabasa mo yung Old Testament book, diba? Sabi nga, pag nakakita ka pa lang ng konting clouds, kahit summer, kayang paulanin ng Panginoon. Diba? So it's trusting even when the sea hasn't parted yet. God is already making a way where there seems to be no way. Kayang gumawa ng Diyos ng paraan sa mga bagay na alam nating wala ng paraan. Do you agree? Diba? He's making a way where there seems to be no way. It's believing that the stone will be rolled away. Alam natin na talaga nga sa Diyos talaga walang mahirap. Nga lang, Pastor, dalin ako ng pananampalataya ko doon sa ganong level. Dapat church, umabot tayo doon sa ganong level kasi pagtitiwala. It's trust. Diba? Yung faith that trust. Dapat magkasama yun. God will make a way. Church, ito po, bago ako mag-move sa last point ko is, gagawa ang Diyos ng paraan. Sa mga bagay na alam natin na wala ng paraan. Amen. Do you agree? Do you believe? Amen. Church, maaring hindi ngayon, maaring sa hinaharap, maalala mo yung sinabi ko sa iyo, dahil dapat ang Diyos gustong-gusto nga ng Lord, di ba? Anong sabi ng Bible? Be it done to you according to what you believe. Mangyari sa iyo kung ano yung pinaniniwalaan mo. So, dineclare na ng Panginoon sa atin yun. So, we just need to believe, we just need to trust. Di ba? Hope. So, God will make a way. Maniwala po kayo, God will make a way. Yung inaasa, hindi nga doon sa paraan na alam natin And ako personally, I've experienced that maraming bagay na. Maraming beses na. Hindi ko na inaasahan. Meron kasi, di ba, when you start your plan, di ba, you were planning, no? Ito yung alam mo na paraan And then, church, may karanasan ba kayo na sisirain ng Diyos yung paraan o yung plano mong alam? Kung alam niya na yung plano mo ay sisira sa'yo? Naget nyo? Alam ng Diyos kung ano yung makakabuti sa atin Meron tayong mga paraan na sisirain ng Diyos kung alam niya na itong paraan na to ang sisira sa atin in the future. Kaya minsan, yung inaakala mong ito yung paraan, mag-i-stop yun, pero manggagaling sa hindi mo inaasahan. Kasi dito magaling si Lord Magaling si Lord in making a way where there seems to be no way. Amen. So, that's number 2. And finally, eto. Church, it's very important. Even in the Bible, pag nabasa mong Bible, very clear. And itong command na to lagi is it reminds us always to look for the resurrection. The promise of resurrection. Last week, naalala nyo, yung ating sermon, sabi natin, train your mind to remember God. So what are the things to remember?
Sabi ko, kung anong nasa ang situation ka, remember God. God can do it for you. Remember that God can make a way where there seems to be no way. Remember, God heals. Remember, God provides. Remember, He's God of impossibilities and possibilities. Remember God. Train your mind to remember Him. You know why? Because our God specializes in resurrection. Pag sinabi natin resurrection, yung muling pagkabuhay. Ito yung speciality to ng Panginoon eh. Yung kahit patay, binubuhay niya. If it's according to His will. Okay. So, your impossible situations, again, think about your impossible situations. Kanina, simula sabi ko sa inyo, think about impossible things sa life mo. Sige, isipin niyo po. And thinking about those impossible situations, pakiramdam mo, patay na eh. Tama? Patay na, wala na. Matagal na ako nagsasuffer dito sa sakit na to. Itong situation na to, parang curse na ata to. Parang napakatagal na. Diba? Tingin ko, patay na to, wala na pag-asa. Sino sa inyo dito yung nag-pray long time ago? Nakakala mo, hindi na sinagot ng Panginoon. Meron? And then all of a sudden, after 5 years, after 10 years, after 15 years, saka sumagot si Lord. Meron? Meron? Kasi yung inakala nating patay sa atin, kay Lord hindi pa patay. Pero ang Bible kasi may tinatawag na, in His time, He make all things beautiful. In God's time, kasi laging ganun, alam ng Lord eh. Yes, alam ng Lord kung ano yung pangangailangan mo. Pero alam din ng Lord kung kailan mo kailangan. According to His will. Kasi alam niya eh. Mga kapatid, 10 taon, 20 years na nating pinopromote, hindi pinopromote, ine-exalt ang pangalan ng Diyos in this church. Tagal na natin sinasabi na meron tayong amang Diyos na nasa langit. Ang Ama hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Though by nature tayo mga tao, meron tayong nakitang ganun. Pero hindi ganun si Lord. Amen? So God specializes resurrection. Yung patay, binubuhay. So kung meron ka mga dreams, Pastor, tagal na, 10 years na akong nangarap ng ganito. Patay na siguro to. Yung relationship, yung hope. Pero if you look at the resurrection, church, listen to this, the same power that raised Jesus Christ from the dead is at work within us. He is able to bring a resurrection you cannot even imagine. So, in other words, yung mga bagay na sinukuan mo na, hindi pa yan sinusukuan ng Diyos. Amen. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, hindi ka susukuan ng Diyos. Amen. Amen. Sana yung mga bagay na sinukuan mo na, mas maganda siguro sabi mo, Lord, surrender na ako. Kasi sinubukan ko sa sarili kong strength at lakas at galing, wala akong nagawa. Surrender na ako, Lord, pero bibigay ko na sa iyo. Amen? Yung mga bagay na sinukuan mo, hindi pa sumusuko ang Diyos. Yung sitwasyon na diniklara mo ng patay, grabe, kayang buhayin niya ng Panginoon. Yung Sierra Madre na bundok na nakikita natin, di ba? You know the analogy nung makita ni David si Goliath sa harapan niya? Ikaw, pag nakakita ka, meron kang enemy, nakita mo si Goliath. And what Goliath represents? Laking problema nito. Laking problema ba si Goliath? Kasi laking tao no? Pero mo kalaban mo, di ba? Ang laki. Pero yung bundok sa harap mo, sa tingin ng Lord, kapatagan yan. Amen? Kaya yung mga bagay na sinukuan mo na, hindi pa sumusuko si Lord yan. Tandaan mo yan. And I declare by faith, it could be today. It could be this day. Yung matagal mo nang pinagpe-pray. Yung matagal mo nang pinapangarap. Hallelujah. Amen? God specializes resurrection.
Ako, ang dami ko. Kaya ako siguro napipreach to kasi dami ko nakaranasan kay Lord na ganun eh. Ang dami kong karanasan. Pinipilit ko na nga yung sarili ko. Madalas, kung pinipilit na yung mga bagay na inaasahan ko, hindi nangyari. Sinasabi ko na lang sarili ko that all things work together for good. Inalaw ito ng Panginoon kasi alam ng Diyos na mas makakabuti sa akin kung hindi mangyayari ito dahil meron siyang mas magandang plano. And then, boom, ipapakita sa iyo ng Panginoon, ito anak ko, meron akong mas magandang plano para sa iyo. Wow! Grabe, no? Meron pa. Kaya, wag natin kakalimutan, mag-pray, magpasalamat, umasa, manampalataya at magtiwala. Kasi alam nyo, yung mga imposible, gagawin posible ng Panginoon. Kaya church, before we end, ngayon, piliin natin. Piliin natin na, sabi nga, train your mind to remember God. Piliin natin, i-focus natin yung ating mga mata. Palayo doon sa mga kahinaan natin. But focus your eyes only to God, the author and the finisher of our faith. I-focus natin yung mga mata natin sa kapangyarihan ng Panginoon. That nothing is too hard for Him. Walang mahirap kay Lord. Dalhin natin sa Kanya yung ating mga imposible. Lord, ito yung mga imposible sa buhay ko. Karamdaman, sirang pamilya, struggles, utang, mga pangarap na akala natin wala na, namatay na. Dineclare na natin na wala na. Pero, i-shift natin yung mind, yung faith natin doon sa I can't, but God can. Amen? Sa'yo, Diyos, Ama namin, walang imposible. Again, before I end, nothing about me, nothing about you is self-made. Wala man kahit ano, buhay, hininga, tagumpay, kalakasan, walang kahit ano sa buhay mo, that is self-made. Lahat yan ay utang natin sa Panginoon. Lahat yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Lahat yan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Wala sa sarili ko na ginawa ko. Lahat yan ay galing sa Diyos. Kaya mga kapatid, isipin mo yung mga bagay na wala kang kakayanan, imposible. All things na impossible sa'yo, pero sa Diyos, kaya niyang gawing posible yan. Basta huwag kang lalayo. Huwag kang lalayo sa presensya ng Diyos. Di ba? Doon ka lang sa presensya ng Panginoon. Sumunod lang tayo. Sumunod lang tayo sa Panginoon. Meron siyang covenant sa kanyang mga anak. May covenant promise siya na ang mga bagay na mahirap sa atin, madali lang kay Lord yan. Meron po ba tayong natutunan ngayong umaga? So bago tayo mag-end, sige po, tayo lahat. Again, meron ba mga impossible situations sa life natin? This is the time na para dali natin yan sa paanan ng Panginoon. Healing? Well, that's the will of God for us. Kagalingan? Sabi ng doktor, inayawan na nga ng doktor eh. Pero si Lord, hindi niya yan aayawan. Amen. Wow! Woo! Lord, alam ko kung ang tao inayawan, pero ikaw hindi mo aayawan. Yung mga relationships na umaasa ka pa, dali mo kay Lord. Marami na akong kwentong narinig na ganyan. Akala nila, wala na. Pero patuloy sila nagtiwala sa Panginoon, umasa. Financial holes, masyado ng malalim. Panginoon, imbis na makabangon ako, lalo akong nalulubog. Dalhin mo sa Panginoon. Family, dalhin mo kay Lord. Amen. So, as your eyes closed, church, train your mind to remember God. That with God, all things are possible. Lahat ay magiging posible sa Panginoon dahil yan ang kalooban ng Diyos para sa atin. God knows the desires of your hearts. Cast your cares upon Him because He cares.
Gusto ng Diyos nga, tayo, masaya tayo. Ngunit, dapat yung kasiyahan na yun, ang sabi ng Panginoon, delight yourself also in the Lord, and He will give you the desires of your hearts. Dapat ang Diyos ang ating kasiyahan. Dapat siya ang kaligayahan natin. Dapat siya ang number one sa buhay natin. Walang mahirap sa sitwasyon mo, kapatid. Ano man ang kalagayan nyo, ano man ang sitwasyon mo, yung inakala mong patay na, maniwala po kayo. God can do it for you. He specializes resurrection because the same power of resurrection is working in us.